nandito ulit. Nikilabutan ako. Nandito kami ngayon sa bayan ng Lingayen, ang kapital ng Pangasinan. Isa sa mga binansagang tourist attraction sa area na ito ay ang bahay kung saan pinanganak at lumaki ang ating former president na si Sir Fidel V. Ramos. Ang nakatayong gusali sa aking likuran ay replika na lamang ng ancestral home ng family Ramos. Sa kadahilan ng nasira ang original na building noong panahon pa ng World War II. Dahil bukod sa daladala nitong kasaysayan tungkol sa pamilya Ramos at makulay na pagkabata ng dating ating presidente. Maglalakad ka lamang ng kaunti ay nasa Lingayen Gulf ka na. Ang lugar kung saan dumaong ang barko ni na General Douglas MacArthur noong 1945. Malapit din sa lokasyon ng tahanan ng mga pamilya Ramos ang magagandang tanawin ng bayan ng Lingayen. Ngunit sa kabilang maaliwalas na paligid at magandang facade ng tahanang ito ay meron palang mga misteryosong lihim sa gusaling ito na ating i-uncover. Nag-drive ako papuntang lokasyon kasama ang aking pinsan dahil malayo-layo ito sa aking tinitirahan. So guys, papunta kami ngayon sa bayan ng Lingayen, ang capital ng Pangasinan. Papunta kami ngayon doon sa bahay ni former President Fidel V. Ramos. So ayun guys, let's go! Ang Lingayen ay isang strategic point noong ikalawang digmaang pangdaigdig at dito rin ang lugar kung saan pinanganak ang ating former president na si Sir Fidel V. Ramos. Bago kami pumunta sa bahay ni Sir Fidel Ramos ay meron kaming nadaan ng mga wartime relics na ginamit noong ikalawang digmaang pangdaigdig tulad ng tangke, sasakyang panghimpapawid at baril laban sa mga sasakyang panghimpapawid. At tinuloy na namin ang pagpunta sa bahay ni Sir Fidel V. Ramos, pero bago kami pumunta doon ay kakausapin muna namin yung caretaker. Yung matalik kong kaibigan na si Keanu ay kamag-anak nila si Tita Lomi, ang caretaker ng bahay. Kaya nung nag-doorbell ako, isa sa mga kasama ni Tita Lomi ay pinapatuloy kami sa loob dahil inaantay nila ang pagdating namin. Ano po bang masasabi nyo doon sa dating bahay nila po? I'm Mrs. Bilda from Primicias Street, the caretaker of the Ramos house or BR house. And since ginawa ang Sports Ramos Complex, kasabay niya, I will continue to manage the house. Ano po bang masasabi nyo din po sa bahay po ng mga nakakatakot na paniniwala po? Oh, there are times na some spirits will show some signs, but I used to pray for them so that it will not disturb us. I asked them that I will not abandon your house. I will just protect them by cleaning, and that is it. Maybe the house is well protected. I just spray termites medicine so that it will not be destroyed. So yun lang naman po. So guys, si Tita Lomi po, sila yung caretaker nung bahay ni President Fidel V. Ramos. So ayun lang guys. So, sige po, thank you po ulit sa pinayagan nyo kami pumasok. At pagkatapos namin kausapin si Tita Lomi, pinagpatuloy na namin ang pagpunta sa bahay ng mga Ramos. Konting hakbang mo lang ay nandoon ka na. So guys, ito na yung bahay ni President Fidel V. Ramos, and kung totoo nga yung sinasabi ni Tita Lomi about sa mga nangyayari sa loob ng bahay. And may mga ibang kasabihan kasi na yung ibang gamit daw is gumagalaw mag-isa, tapos may times na bigla na lang daw may kakalabit sa'yo, or meron din yung mga nagpaparamdam na hindi natin nakikita. So guys, ayun, papasukan na namin ni Pinsan yung bahay ni former President Fidel Ramos. Ito yun guys. Nakakamangha naman talaga yung bahay dahil inaalagaan siyang mabuti. Kasi sabi ni Tita Lomi is daan kami sa likod dahil yung front door ng bahay is mahirap buksan. Kaya sa likod yung daan na dadaanan namin. Mahirap nga naman dumaan sa gilid ng bahay dahil may mga matataas na halaman.
At before pa kami makarating kanina, binuksan na ni ate yung pintuan. So guys, kasi dahil naglilinis sila palagi dito sa bahay, is kailangan alisin yung sapatos kasi sobrang linis talaga. So guys, kung nakikita nyo, meron yung mga, feeling ko mga stamps, ba tawag dito? Correct me if I'm wrong. Ito, meron yung yung oath-taking ni President Fidel V. Ramos, yung oath-taking niya noong June 30, 1992. So, papasukin natin yung first floor, guys. Grabe guys, talagang ayos ng lugar. Napakalinis nga naman yung lugar, kaya namamangha ako na naalagaan siyang mabuti. Nung tinitignan ko yung painting ni former president, bigla akong may narinig. Uy! Ano yun? Ano yun? Sa taas ba nang galing yun? Guys, hindi ko alam kung narinig nyo sa camera yun. Pero parang meron naglalakad sa taas kanina. Hindi ko alam kung nakuha sa camera yun. Pero parang may naglakad. Magpe-pray muna kami. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Kaya humingi kami ng gabay sa Panginoon. So guys, andito pa rin kami sa first floor. And ayun, naka-squats lang kami dito. Ayaw namin kasi umupo dun sa mga upuan dahil respeto na lang dun sa bahay. Kaya umupo na lang kami sa floor. And nung nakaupo kami sa floor, kita nyo naman pawis kami and kinikilabutan ako sobra. Kasi kanina nung hindi naka-on yung camera ko, may tumutunog doon sa hagdan. And may tumunog ulit. Bandang taas natin. Kanina dito sa may sala, kanina doon sa may hagdan. Ngayon sa taas namin. Grabe, kinikilabutan ako ngayon guys. Tapos bigla kaming may naramdaman na malamig na hangin. Never kong na-experience ito yung may malamig na hangin. Dahil nakaupo kami sa floor, as in talagang naramdaman ng mga... Merong tumunog ulit, Naramdaman kaya ng pakinggan nyo kamay ko yung mabuti sa maganda. replay. Pintana. Baka yung ano yun, puno. Hindi ako makapunod sa gilid ng pintana. Guys, dahil lagi kaming may naririnig na tunog, titignan namin yung kung saan yung tumutunog. Tara. Titignan natin. Hindi yun sa floor. Sa taas ulit yun. Tok natin. Nung papunta kami sa hagdan, meron ulit kaming narinig. Mas malakas na tunog kumpara sa kanina. Grabe. Kinakabahan ako. Natatakot ako. Kanina guys, dito sa may hagdan yung tunog ng tunog. Ngayon, yung pinsan ko may naramdamang malamig na hangin ulit. Aakyat kami sa second floor. Pupunta namin yung second floor. Check namin yung tunog ng tunog doon sa second floor. May araw pa lang kung ano-ano na yung nagpaparamdam. Kumusta? Meron na naman. Tinanong mo ko ng kumusta. Ayun, tumunog na naman. Ngayon guys, pupunta kami doon sa second floor. Check namin yung tunog ng tunog kanina pa. And sana walang mayari sa aming masama. Kaya napagdesisyonan namin na umakyat sa pangalawang palapag. Grabe guys, napakaganda nung bahay. Talagang well-maintained siya. Kahit na lumang-luma na nang pinagawa siya nung 90s. Di ba nung panahon nung World War is nasira yung original na bahay nila. Tapos pinagawa ulit. Ayun, ito na yun. At ito pa din yun. And ang ganda pa din ng bahay.
ipapakita ko ngayon yung ibang clips ito. Meron pa yung mga ibang gamit tulad ng sala set, yung lumang higaan, at yung rocking chair or sa Tagalog ay tumba-tumba. Meron din yung mga lumang litrato nung bata-bata pa si Sir Fidel Ramos at pati na rin yung mga iba niyang mga kapatid. Sa mga nakikita nyo, yan yung mga pictures ni Sir Fidel Ramos nung siya ay nabubuhay pa. Okay, let's go guys. Talaga guys, mas mabigat ang pakiramdam dito. Na goosebumps ako. Pag-akyat namin, iba talaga ang pakiramdam. Kaya pinagpatuloy namin libutin ang pangalawang palapag. Lumamig dito. So guys, ito, yung nakikita nyong picture ngayon is, ito pa yung siya pa ay nasa 7th grade nung panahong 1939. Ito yung itsura niya nung panahong nasa 7th grade pa siya. Tapos guys, meron din dito. 2 years old pa lang siya. So guys, kita nyo, napaka-cute nung ating former president na si Sir Fidel. Pinasilip ko si pinsan ko doon sa loob ng storage room pero puro gamit lang yung aming nakita. Dito ako ngayon sa loob ng storage room. So guys, meron pa kaming hindi napapasukan na kwarto. And yun yung may malaking kama. Grabe guys. Iba talaga yung pakiramdam dito. As in, mas kakaiba yung pakiramdam dito kumpara dun sa ibang kwarto na pinuntahan namin. Kaya dito, itatry ko mag-iwan ng camera pa dito at baka sakaling may makuha tayong paranormal activity. Kaya iniwan muna namin yung camera. Pero mga ilang minutong lumipas, meron narinig yung camera ko na parang umiiyak na sanggol. Narinig ko na lang yun nung nag-i-edit ako. Medyo kinikilabutan nga ako nung ini-edit ko yun. Guys, so nakalipas na ng ilang oras na nagstay kami dito sa bahay dahil yun yung challenge namin is mag-i-stay kami for the whole day dito, and ngayon it's time para mag-ghost hunting tayo. Meron ako yung ghost hunting app, so let's go. Sinubukan ko muna yung app sa unang palapag. Akala ko wala akong madidetect pero ito ang aking nakita. Yun o. Kita nyo yun guys. May nakahiga doon sa sa upuan. Grabe, meron. Ayun. Ayun, mga guys. Meron tayong nadidetect. Kaya sinubukan namin maghanap sa ibang parte sa unang palapag. Guys, hindi ko alam kung anong meron dito pero i-check lang natin kung ano mang meron dito. Guys, may nandito guys. Ang lamig ng hangin. Ang lamig ng hangin guys. Sinara ko na dahil grabe. Ang lamig ng hangin talaga. Guys, ang lamig. Sinunod namin gamitin ang ghost app sa pangalawang palapag. Tinetesting lang namin kung meron man kami kung may ma-detect kami dito sa ghost app namin. Actually, meron kaming nakukuha guys. Ayun guys, oh.
Trinay namin gamitin yung ghost app sa ibang kwarto pero wala na kaming madetect. Sinubukan pa namin gamitin yung ghost app sa ibang sulok ng kwarto pero wala na talaga kaming madetect. At dahil palubog na yung araw, napagdesisyonan namin na umalis na. Hindi na kami magtatagal dito sa bahay dahil sobrang nakakatakot na kahit may araw pa lang. Kamusta na pag gumabi, di ba guys? Yung pinsan ko pa lang, ang dami niya nang naririnig kanina. Nung nasa unang palapag kami, may mga naririnig siyang mga naglalakad, nagdadabog. Kaya guys, siguro ito na yung sign para umalis kami. Bago kami umuwi, nagpaalam muna kami kila Tita Lomi. So guys, aalis na kami and thank you sa bahay, thank you sa family Ramos, thank you kay Tita Lomi sa caretaker and yung kasama ni Tita, thank you na pinatuloy kami dito and salamat din sa inyo sa mga nanunood. Kita-kits sa next video ko. Always remember, Josh, do it.